Samantala, isang kotse ang umararos sa ilang mga estudyante sa isang paaralan sa Taiwan. Ilang individual kumpirmadong nasawi. Samantala, Romanians nagbunyi sa pagkapanalo ng kanilang pro-European candidate sa katatapos lang na presidential election. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joy Salamatin. Trahedya ang sumalubong sa mga estudyante sa Taiwan nang banggain sila ng isang rumaragasang sasakyan. 3 ang kumpirmadong nasawi at nasa 12 pa ang sugatan na karamihan nila ay mga estudyante mula sa Sansha Junior High School. Ayon sa paunang investigasyon, bigla na lang umanong bumilis at lumabag sa red traffic light protocol ang 78 years old na driver. Nagnegatibo naman sa alcohol ang driver at kasalukuyang nasa hospital. Ipinag-utos na ni Taiwanese President Lai Ching-te ang pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa insidente. Daang-daang mga mamamayan ang nagmartsa para ipahayag ang kanilang suporta at kasiyahan sa pagkapanalo ng pro-European candidate na si Nicusur Dan sa pagkapresidente ng Romania. Natalo niya ang nationalist candidate na si George Simeon sa isinagawang runoff election kung saan nakuha ni Nicusur ang higit 53% ng mga boto. Bitbit ang mga placard at Romanian flag, masayang nagtipon ng mga mamamayan sa hangad nilang pagbabago sa kanilang gobyerno at lipunan. Habang binigyan din ng bagong halal na Pangulo ang pagkapanalo rin aniya ng demokrasya. Sa Indonesia, itinaas na sa highest alert level ang Mount Lewatobi Laki-Laki matapos ang sunod-sunod nitong pagsabog nitong weekend. Umabot sa 8 ang naitalang pagputok ng bulkan kung saan nagbuga ito ng abong umabot hanggang 5.5 kilometer ang taas. Pinag-iingat naman ng otoridad ang mga residente sa loob ng 6 kilometer danger zone at sa posibleng pag-agos nila ng cold lava kapag umulan. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.